Huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Ako po si Father Viel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 1, verses 18 to 25, and I read it for you. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. "Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son and named him Jesus. Ano po ang mga takot ninyo ngayon? Saan ka kinakabahan? Anong nagbibigay bagabag sa iyong puso at kaisipan? May takot na mawalay sa mga taong mahal, takot dahil sa sakit na meron ka, takot at pangungulila sa mga taong malayo sa iyong puso ngayon. Iba't ibang takot. Natatakot tayo kasi tayo ay nakasandal pa rin sa ating sarili. Ang takot ay normal sa tao. Pero kapag tayo'y nagpalamon sa takot, hindi na yan normal. Sapagkat hindi pa rin malalim ang ating pananalig sa Diyos. Ang kabaligtaran ng takot ay pananampalataya. Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon? Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kahit wala ka ng pera? Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kahit namatayan ka? Sa gitna ng mga sitwasyong nakakatakot, kagimbal-gimbal at nakaka-stress, kumapit tayo ng mahigpit sa Panginoon. Ngayong araw na ito ay ang dakilang kapistahan ni San Jose. Sa gitna ng ating pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma ay isang regalo, ang regalo ng buhay ni San Jose, asawa ni Maria, tagapagtanggol ng Sagrada Familia. Siya ay isang halimbawa kung papaano natin lalabanan ang mga takot na nagahari sa ating puso. Ito ay sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay natatakot, maaari kang magpatulong kay San Jose. San Jose, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan anumang takot at bagabag na mayroon ako sa aking puso. Manalangin tayo. Jesus, sinabi mo, huwag kaming matatakot. Kami po'y umaasa na tutulungan niyo po kami sa aming mga pangangailangan sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.